Ano na ba yung status nitong implementation ng Marawi Siege Victims Compensation Act mo? Siguro let's start with Doc Rolla. Nasaan na ba tayo dito sa status sa implementation? So, back in April 3, 2025, nagsagawa po ng public consultation, no, ang Marawi Compensation Board tungkol dun sa mungkahing pagbabago sa implementing rules and regulation ng Marawi Compensation Law or your Republic Act 11696. And there's two major status that really bothers us kasi first dito yung hindi na yung MCB ang ahensyang magsasagawa ng proyekto na sasagot dun sa compensation ng mga ari-arian ng mga naapektuhan ng government projects under Marawi Rehabilitation ng TFBM. And the second one would be if more than 5 million ang iyong claim, staggered basis ang kanilang gagawin. And mas worse pa is hindi malinaw dun sa amendment, Christian, ano, kung sino ba talaga yung magbabayad na agency doon at paano sila babayaran. And karamihan dito is maapektuhan ay yung mga public goods sector kagaya ng schools na, for example, yung pagmamay-ari ni Ma'am no? Kay Ma'am Matet. Kwento niyo po muna, no? Isa po kayo sa mga claimants, no? Ano ba yung mga napinsala? At ano po ba yung nararapat na mapunta sa inyo bilang isang claimant? Hi again. Bali, isa po ako sa mga claimants talaga. Isa po ako sa mga IDPs at isa po tayo talaga sa tumutok para sa maipasa ang Marawi Compensation Bill. So, ang nangyari, Sir Christian, dagdagan ko na lang yung sinabi ni Doc Rolla kasi medyo naputol siya. Yun na nga yung sinasabi niya na, kumbaga, pag more than 5 million na yung babayaran mo, magiging staggered basis ka na. Since the creation of the MCB, nasa 1,000 plus pa lang ang nababayaran nila na claimants for 2 years alone. Tapos kung titingnan din natin ang total na IDPs na nakasubmit sa kanila is nasa around 14,000. So with this amendment for the new amendment that was being conducted last April 3, more than 5,000 IDPs ang kumbaga maapektuhan nitong bagong changes na ginawa ng MCB. Isa na po tayo doon. Kasi ang pinaka-concern nila is lahat ng mga proyekto or lahat ng mga IDPs na ng MRRP or the Marawi Rehabilitation Project ay ibang agency na ang babayaran. Ang nasabi, ang narinig natin, ang babayad daw is ang National Housing Authority. Now, may mga kasamahan na tayo ng mga IDPs na nag-submit kasi sabi nila, we have to do it all over again. So magsasubmit ka ulit sa NHA. Yung iba, just last week, nag-submit na doon kasi yun na nga, ang gusto ng mga IDPs, Christian, is mabayaran agarang compensation para makabalik na sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga tahanan. But sad to say, nasa post ng National Housing sa Marawi City is they are not receiving they are not receiving those documents because hindi pa siya finalized. Now, ang issue dito, Christian, why NHA? Ano ang kinalaman ng NHA sa compensation? Yes, nararapat lang naman na NHA ang babayad doon sa Marawi Rehabilitation. Like for example, yung mga lupa na naapektuhan during the changes, during the rehabilitation of Marawi, of course, that should be paid by the implementing agency. It's either by the DPWH kasi for the road widening, at saka NHA for some projects yung lupa, but not the buildings. Hindi yun babayaran ng housing, National Housing, at hindi yun babayaran ng DPWH kasi wala silang mandato. Let us be clear that the Marawi Compensation Board was created solely to compensate the IDPs or the victims of the Marawi siege. Yun yung isa natin doon. So bakit nila ipapasa sa implementing agency?
isa sa mga katanungan namin, may budget na ba ang mga implementing agency? May IRR na ba? Since 2017 or since 2022, the creation of MCB, we have been waiting. Lahat ng mga IDPs nag-aantay. Kung naalala ninyo, a year ago, nagkaroon ng joint committee hearing sa Senate and the Congress, thinking, or we were trying to ask or request our government na sana tanggalin nila yung fair market value. Yun yung isang concern ng mga ng mga IDPs, kasi with the implementing of the fair market value, if your claim is around 10 million, sample lang natin do. Pag 10 million tapos nilagay mo sa fair market value with the depreciation, most probably ang marireceive mo lang is nasa 4 million. Kasi because of the depreciation. So, okay. yun yung isang kumbaga, yun yung isang matagal na naming hinihingi. So, when the amendment came, we thought all the while that this is it. This was it. Kumbaga, eto na siguro, tatanggalin na siguro nila yung fair market value. But sad to say, mas pinahirapan pa ang mga IDPs. Kumbaga, yung 5,000 na claimants, Christian, hindi namin alam kung saan kami pupunta ngayon. Hindi namin alam kung saan kami magsasubmit ng documents. And nasaan na doon yung tinatawag natin na justice for the claimants? You are a school owner, tama po ba? At yes, po. Magkano po ba yung claim ninyo? Ano po ba yung napinsala? 4 sila na tigpa 5 floors. Mm-hmm. So, amounting ko, ang nasa claim ko is nasa around 120 million yung nasira sa buong paaralan. Because my college is from elementary, kindergarten until college. So, because of the fair market value, maabot na lang sa nasa 43 million yung magiging claim ko. So, parang yun lang po yung maka-claim ko. Yun ang in-approve. Yun po yung in-approve. But then, na-hold siya. Kasi nga, I already had a notice of decision. Kumbaga, isa na ako sa mababayaran last month. Kumbaga, nung January. I'm supposed to be paid on January kasi may notice of decision na. Kaso, na-put on hold because of that. Okay. Because of yung proposed amendment. So you see, ganun yung kumbaga mahirap sa amin. We were been crying for the removal of the fair market value and the depreciation. Kasi hindi namin kaya yun. Hindi na namin maibabalik. Kasi ang nandun sa compensation natin, Republic Act 11696 is just compensation. Kumbaga, at saka, we were thinking na it should be on the current market value. But then, hindi po. Kasi kung kailan po pinatayo yung building ninyo, yun po yung rate na ibibigay sa iyo. So, wala na kami magawa doon. Sabi namin, okay lang, importante makapagsimula ulit tayo. But then, mas pinapahirapan ang mga IDPs ngayon.